Sakit kasi. Sobra kasi sa galit ko rin eh. Dahil nawalan din ako ng anak na mahal na bunso ko pa. Isa si Estrella Nonay sa mga kapamilya ng EJK victims sa drug war ni Duterte. Kabilang siya sa grupong Rise Up, samahan ng mga pamilya ng biktima ng EJK. Magiging mapanganib daw ang hakbang na ito para sa kanila. Hindi siya pwedeng makalaya gawa ng sino lang ba naman kami na makakalaban niya. Mga mahirap lang kami. Kayang-kaya niya gawin yun. Nagawa na nga niya noon. Ngayon pa, mas may gagawin pa sila sa amin. Bagamat nagdulot ng pangambang petisyon, sa tingin ng isa sa mga abogado ng drug war victims na si Nery Colmenares, hindi ito madaling mapagbibigyan ng ICC. Kahit na sabihin niyang kawawa naman ako, wala akong mapuntahan, ako'y matanda na, o ano pa mang i-claim niya. Ang tunay na kawawa dito ay ang mga pamilya ng biktima. Mabigat ang crime against humanity. Kahit doon sa ICC mismo, ang requirement ng crime against humanity is widespread or systemic attack against civilian population. Not only because of the thousands of victims killed, but the fact that it was government itself, and a very powerful entity at that is the one doing the killings. At hindi siya basta-basta bibigyan ng interim release. Dagdag ni Attorney Colmenares, hindi rin makasisiguro ang ICC kung tutupad ang dating Pangulo sa mga kondisyon para sa kanyang pansamantalang kalayaan. May 3 kondisyon para i-consider ang pansamantalang kalayaan ng isang akusado. Una, dapat masigurong dadalo pa rin siya sa trial. Ikalawa, dapat hindi siya makialam sa investigasyon ng kanyang kaso. At ikatlo, hindi siya dapat gumawa ng karagdagang krimen. Si President Duterte, alam niya na wala na siyang ebidensyang may sasubmit para depensahan ang sarili niya. Hindi yan pupunta sa trial. The second is, ang pag-threaten sa investigasyon na nangyayari. Nangyayari na yan ngayon ang mga witnesses, ang pamilya ng biktima, mga abogado ng pamilya ng biktima, inaatake. Tinutuloy niyang gumawa ng lahat ng akbang para wala siyang accountability. So, planong tumakas. Sigurado naman si Colmenares na tututulan ito ng mga abogado ng mga kaanak ng biktima. Kasabay nito, patuloy namang nagsasama-sama ang mga kaanak ng drug war victims para tiyaking mapapanagot si Duterte. Sa ICC naman, kailangan bigyan nila kami ng pagkakataon na tuloy-tuloy ang laban namin, lalong-lalo na nga sa aming mga mahihirap. Tigil ang